bitawan ko. So, di siya Disclaimer lang mga chong, make sure na nagamit mo ng husto ang ATR 160 mo bago ka magpa-tune up or magpa-tuning ng suspension or magpa-repack para hindi magastos. Alright? Use it very well para masulit mo ang iyong ATR 160. Ay mga boss, check natin tong ATR 160 natin. Kasi di ba naalala niyo yung previous vlog ko na about sa pros and cons ng ating ATR 160. So nabanggit ko dun yung yung front suspension niya, di ba? Kasi after 5 months ng gamit ko sa medyo malubak na kalsada at paon, hindi na ganun kaganda yung rebound. Kumbaga parang hindi tuloy-tuloy yung pag-angat ng suspension. Minsan nagsa-stack up siya banda dito sa gitna, diba? So feeling ko kailangan na siya ng repack or papapalitan ko lang yung fork oil, diba? Kasi malinis pa naman to actually dahil syempre bago pa lang eh. So feeling ko baka sa viscosity ng stock na langis, dahil hindi naman biro yung lubak dito sa area ko sa San Jose del Monte, Bulacan, at hindi naman din siya dumadaan sa normal na kalsada. So, try ko ipakita sa inyo kung makikita yun sa video yung parang hindi diretsong pag-angat ng shock. Alright? Ayan, natin yan. Ayan, hindi ko mabalik eh. Diba? Buto na lumabas. Ayan. Bitawan ko. So, di siya bumabalik. Diba? Ulit-ulit, preno. Bitaw. Yun. Konti lang yung balik niya. Ayan. So, parang half lang yung bumabalik. Ayan, preno, bitaw. Atras ako, preno ulit. Ayan, ay bumalik. So, yun yung kailangan natin ipa-check sa suspension shop. Yan. Kailangan ko pang hatakin para bumalik. Pero pag may lubak at running siya, okay naman yung play niya. Kasi ino-obserbahan ko din sa mga hums. Kaso, hindi lang siya ganun ka-responsive yung rebound. So, kailangan talaga ipatono or repack ng fork oil. Yan. Buti na lang nakita sa video. Ayan. Minsan mabalik naman, minsan hindi. Okay. Yan. So, nakita nyo, di ba? Pag preno, hindi siya bumabalik kagad or hindi umaangat. Minsan naman umaangat. So, inconsistent na yung rebound ng front suspension natin sa ATR 160. So, malinis naman ito, wala ng mga buhangin, kaya feeling ko kailangan na siyang ipatono or suspension repack or kung ano man yung magandang solusyon sa kanya. May malapit naman sa area ko na suspension shock, pwede nating ipa-check si ATR 160. Yan, so check muna natin kung okay pa yung ball race natin at knuckle bearing. Kung okay pa, wag muna nating palitan. Kasi nakapagpa-reserve nga ako ng knuckle bearing sa casa way back pa nung kinuha ko. So nung February pa lang, umorder na ako nun. So ngayon ko lang siya nakuha. And hindi ko pa naman siya papapalitan kasi okay pa naman yung aking manibela, wala pang kalog, wala pang vibration or whatsoever. Okay na okay pa siya after 5 to 6 months na usage. Pero syempre papacheck natin yung ball race knuckle bearing once na nagpa-repack tayo ng suspension natin. Dito lang sa atin sa malapit. Yeah, yung knuckle bearing na tatry natin kung pasok sa ATR 160. Yan, tumingin ako ng knuckle bearing ng iba't ibang model ng scooter. Ito, pang Honda to. So, genuine parts to from Thailand. Knuckle bearing set, pang click na 150. At saka ADB, pwede to na 150. So, susukat lang natin kung papasok or hindi. Diba?
Tapos ito namang isa, ganun din. Pero ibang brand naman to. Okay, so check natin yan kung alin dyan yung compatible sa ATR 160 natin. Pero meron din tayong stock na knuckle bearing pang ATR 160. Papakita ko lang din sa inyo para meron kayong idea kung sakaling pumasok ang alin mang model dito, hindi na tayo maghihintay dun sa stock parts kung sakaling walang available, kasi pwede nang bumili sa aftermarket sa Shopee, Lazada ng mga ganitong brand. So abangan nyo yung vlog natin probably bukas, diba? Pa-schedule tayo. Alright, so far yun pa lang naman. Buti nga lumabas yung sumpong ng front suspension minsan. Pero hindi ko naman siya napapansin kapag tumatakbo na ako at may mga lubak. Yun nga lang, minsan talaga magugulat ka na lang, nakahinto ka na, biglang aangat yung manibela mo. So dun pa lang siya mag-respond dun sa rebound, di ba? Sa likuran namang shock, wala pa tayong problema. Papatagalin ko pa to ng mga another 6 months to 7 months bago ko palitan ng buong assembly. 'Di ba? Kasi okay naman siya pero mas maganda yung palitan natin ng mas high performance suspension, 'di ba? Yan, tapos ang laking bagay talaga ng extended na rear tire hugger ni ATR 160 kasi maulan na ngayon dito. Yan, may piso pa dun, ay coins. Yan, tsaka yung sa front fender extender meron din tayo niyan na carbon and black, 'di ba? Kasi tag-ulan na eh. So less putek, less linis, less din basa sa mga sensor. Kita niyo ba? Yan. Yan, so ito yung ating front fender extender. Yan, hindi na umaabot dito yung putek, ang saya. Wala tayong lilinisin dyan. Doon na lang sa pinakababa. So ito naman, mawawala din yan pagka in-adjust mo pa ito ng konti. So depende naman yun sa'yo. Saya, wala nang dumi dito. Yun. Tapos yung MDL pala, ito, sa nagtatanong, sobrang applicable yung ganitong setup ng MDL sa ATR 160 kasi very minimalist lang, and meron naman ding tornilyo na nakaabang dito, so plug and play na lang siya. Magkakatalo na lang sa mag-i-install kung malinis siya magtrabaho sa mga wiring sa loob nito. Pero may kasama ng bracket yung MDL set na binili natin. Ganda, 'di ba? Simple lang, hindi rin halata. Ayan, hindi malaki. Ito yung switch niya. Dito ko muna nilagay. May kasama ng switch kasi yun eh. Yan. So tatanggalin lang yan pag mag-refill na ako ng brake fluid dito. Ayan, domino switch. Malakas din yan. Lagay ko na lang yung ibang mga link sa description ng mga pinag-upgrade ko dito. Diba? So yun lang boss, in-upgrade ko lang kayo sa suspension natin. Tapos dun sa possible na pwede natin palitan sa mga upcoming vlogs.